Chong, aalis na po kami. Baka po kasi maiwanan kami ng barko. Oo, Chong. Salamat po sa lahat. Babalik din kami para bumisita kapag maayos ng trabaho ni Romel sa Capiz. Sandali lang. Mas mabuti pa siguro, wag na kayong tumuloy sa biyahe nyo. Bakit po, Chong? Kanina lang, may masamang balitang kumalat dito sa barangay. Yung anak ng kapitbahay natin, si Millie, buntis pa naman. Bubiyahe papuntang Capiz, sakay ng barko. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakarating sa tiyuhin na sasalubong sa kanya. Chong, baka naman nakasalisilan sila o baka nagkamali ng barkong nasakyan. Pwede ring naligaw. Ay nako, baka sumama lang sa nobyo. Ako nga nakipagtanan kay Romel eh. Hindi, iha. Maayos ang usapan nila at wala siyang nobyo. Nabuntisan lang naman sa inuman yon. Tumawag ang tiyuhin niya. Naghintay ng matagal pero walang Millie na dumating. Ang mas nakapagtataka, sabi ng barko, kasama raw siya sa bumaba. Pero bakit wala siya sa pier? Nakakapagtaka nga, Chong. Nasaan na kaya siya? Baka naligaw lang talaga sa lawak ng Capiz. Robel, gusto kong maniwala dyan. Pero may isang pasaherong babae raw na nakatakas at nagsumbong sa polis tungkol sa totoo raw na nangyari sa kanila. Pinagtawa na lang siya kasi gawa-gawa lang daw niya yun. Pero ang sabi niya, may nakasakay daw ng mga aswang sa barkong yun. Aswang? Chong, kahit ako hindi maniniwala doon. Walang aswang. Puro kwentong bayan lang yun eh. Totoo ang aswang, iha. Mismong lola ni Romel ang nagkwento sa akin noon tungkol sa karanasan niya. At isa pa, hindi ba ninyo alam? Capiz ang tinatawag na aswang capital ng Pilipinas. Marami raw aswang ang naninirahan sa lugar na yon. Hindi malayong may katotohanan ang sinabi ng babaeng yon. Kaya mas mabuti sigurong wag na kayong tumuloy pa kasi delikado. Naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo, Chong. Pero malaking oportunidad dito para sa amin. Kailangan kong pumunta sa Capiz para sa trabaho. O siya, ganito na lang, Chong. Para sa ikapapanatag ng loob nyo, iiwasan namin yung barkong sinasabi nyo. Ano bang pangalan nun? Hindi ko alam ang pangalan. Pero sabi, gabi raw ito dumadaong at tumatanggap ng pasahero. Isang luma at halos kalawangin ng barko. Maaga naman po ang biyahe namin. Kaya wala kayong dapat ikabahala. Kailangan na po talaga namin umalis, Chong. Kung gano'n ay wala na akong magagawa. Pero ito, dalhin mo ang kwintas ng San Benito. Proteksyon mo yan laban sa mga masasamang elemento. Salamat po, Chong. Tara na, Romel. Baka mahuli pa tayo. Chong, aalis na po talaga kami. Basta wag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang biyahe namin. Sige, pero tandaan ninyo ang bilin ko ha. Wag na wag kayong magpapagabi sa biyahe. Siguraduhin ninyo na marami kayong kasabay na pasahero. At higit sa lahat, wag kayong basta-basta sasakay sa barkong hindi ninyo kilala. Lalo na kung kakaunti lang ang nakasakay. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga pala si Romel, hindi ko totoong pangalan. 54 na taong gulang at kasalukuyang nakatira sa Tondo, Maynila. Hindi ko akalaing may susulat ko pa ang karanasang ito. Pero ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan. Para na rin sa aking sariling seguridad, binago ko po ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa kwentong ito. Magkasintahan pa lang kami noon ng asawa kong si Rowena nang bumiyahe kami papuntang Capiz taong 1999. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isipan namin ang lahat ng nangyari. Dahil sa trahedyang yun, nagkaroon kami ng matinding trauma sa pagbabiyahe. At sa edad kong ito, dala pa rin namin pareho ang alaala ng masamang karanasang iyon. Sa totoo lang, ayaw ko sanang ikwento ito kasi siguradong madaming magtataas ng kilay sa inyo, lalo na
dahil sa ugali ng asawa ko na ipapakita sa kwentong ito. Pero habang nakikinig ako sa inyong channel, naisip kong wala naman sigurong masamang ikwento ko ito. Tutal ay nakaraan naman na ito at marami nang nagbago ngayon. Kaya hayaan niyo sanang ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Romel, wala na ang barko! Naiwan na tayo! Tsa, may 5 minuto pa naman para mag-alas 8 ah. Kasalanan mo to eh! Kung mas maaga tayong umalis, naabutan sana natin ang barko. Nakikipagchismisan ka pa kasi sa chewin mo eh. Hindi sana tayo maghihintay ng ilang oras dito. Mahal, kumalma ka nga. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Nakakaya sa maraming tao. Pinagtitinginan na tayo. Wala akong pakialam. Humanap ka ng paraan para makaalis na tayo. Nagsasayang ka ng pera sa pagbili ng ticket tapos naiwan lang tayo ng barko. Napatigil naman kami nang may lumapit na babaeng matanda na nakasuot ng pulang bestida. Iha, iyo. Hindi naman sa nangihimasok ako. Pero narinig ko kasing naiwan kayo ng barko. Tama ba? Opo, Lola. Ito kasi lalaking to nakikipagchismisan pa sa chewin niya eh. Kaya nahuli tuloy kami ng dating. Iya, huwag kang mag-alala. May isa pa mamayang alas 5. Hindi galang opisyal na ferry. Pero mas mabilis at mas mura kapag doon kayo sumakay. Cargo yun. Nagpapasakay ng pasahero. Lalo na ng mga kagaya niyong naiiwan sa biyahe. Hindi na kailangan ng ticket. Basta't magbayad ka lang ng pamasahe, direkta sa mga tauhan doon. Oh, ganun po ba? Maraming salamat sa impormasyon, Lola. Walang anuman iyo. O siya, aalis na ako mga anak. Pagkaalis ni Lola, sinamaan ako ng tingin ni Rowena. Kumalma ka nga, mahal. Siyempre, nag-aalala lang din si Chong sa atin. Ano pa bang magagawa ko? Eh di maghintay hanggang alas 5. Ay nako. Pero, saan kaya ang barkong yun? Baka kasi yung barkong sinasabi ni Lola ay yung barkong tinutukoy ni Chong. Hoy, Romen. Hindi ka yata nakinig sa sinabi ni Chong. Klaro namang alas 5 ang sinabi ni Lola. Gabi ang sinasabi ni Chong. Hapon pa yung alas 5, hindi gabi. Tsaka ano bang gusto mo? Abutin pa tayo ng umaga rito. Siyempre, naniniguro lang ako. Buntis ka pa naman. Romel, hindi naman yung isasuggest ni Lola sa atin kung hindi yun safe. Sabi pa nga niya, mas mabilis daw at mas mura. Tsaka kasalanan mo naman kaya magtiis ka. Di lang kasi maalis sa isip ko ang sinabi ni Chong eh. Ay nako, huwag mo na ngang isipin yun. Pati ikaw nahahawa na sa chewin mo eh. Masyado nagpapaniwala sa mga chismis. Kumukulo lang ang dugo ko sa iyo eh. Wena, wag mo namang idaan sa init ng ulo ang lahat. Naglili ka ba sa akin, mahal? Nakakainis ka kasi. Di marunong mag-isip. Tsaka kung talagang delikado ang barkong yon, eh di sana, sinabi na ni Lola kanina, di ba? Oo na. Mabuti pa. Kumain muna tayo habang naghihintay. Magpalamig ka muna ng ulo mo. Nagpunta nga kami sa isang kainan para kumain. Pagkatapos, tumambay na kami sa waiting shed para hintayin ang barko. Kuya, ate, huwag po kayong sasakay dyan. Delikado po ang barkong yan. Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Totoy? May mga sumakay po dyan na hindi na nakabalik. Nakakita din po ako ng mga limaw sa barkong yan eh. Hoy bata, huwag kang gumawa ng kwento. Di mo kami matatakot sa mga ganyan. Teka. Totoo ba yung sinasabi mo, Totoy? Opo, maniwala po kayo. Biglang may lalaking lumapit sa amin at mabilis namang kumaripas ng takbo ang bata. Naiwan akong nag-iisip sa sinabi niya. Pareho nga sa babala ni Chong. May barko raw na tumatanggap ng pasahero pero hindi na nakakabalik. Mawalang galang na sa inyo. Pwede bang malaman kung saan ang destinasyon nyo?
Papunta po kaming Capiz. Sakto. Papuntang Capiz ang barko na yan. Kaya sumakay na kayo. Dali nyo. Ilang minuto na lang aalis ng barko. Pero Rowena, paano kung totoo ang sinabi ng bata? Di kaya yan ang barkong sinakyan ng nawawalang buntis doon sa atin? Ay nako, ang uto-uto mo talaga. Bata lang yun, gumagawa lang ng kwento. Tara na, sumakay na tayo. Pero Rowena, Ano ba, Romel? Pati pa naman bata, paniniwalaan mo. Sumakay ka na bago pa ako tuluyang ma-high blood sa'yo. Wala akong nagawa kundi sumunod na lang kay Rowena. Baka nga kasi tama siya. Gawa-gawa lang ng bata ang kwentong yon. Tsaka gabi naman daw dumadaong ang barkong tinutukoy ni Chong. Kaya baka nga nagkakamali lang ako. Pinili kong huwag na lang maniwala at sumakay na rin kami sa barko. ang pangit naman ng barkong ito, Rowena. Para ka nasa lumang bodega, hindi sa loob ng barko. Tapos kakaunti pang pasahero. Aarti pa ba tayo? Tiisin na lang natin. Kesa naman mag-abang na naman tayo ng susunod na biyahe sa pier. Gusto ko na makarating sa Capiz. Kinakabang kasi ako eh. Tingnan mo, pati ibang tao rito. Parang lahat nakatingin sa atin. Huwag mo na lang pansinin. Ang talim kasi ng titig nila sa tiyan mo, Rowena. Sabi nga yaan mo na eh. Napaparaning ka lang. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakasunod. May ilang pang pasahero na nakatalukbong ang ulo at parang ayaw magpakita ng mukha. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa cabin nyo. Sige po, sir. Salamat po. Tandaan nyo, pagsapit ng alas 9, bawal na kayong lumabas ng kwarto. Ho? Bakit naman? Sundin nyo na lang ang sinabi ko para wala tayong magiging problema. Sige po, sir. Nagkatinginan kami ni Rowena. Hindi ko alam kung matutuwa ako na may kwarto kaming tutulugan o mas kakabahan sa malamig na tono ng lalaki. Mas lalo akong nagtataka sa kakaibang pakiramdam ko tungkol sa barko. Nang buksan niya ang pintuan, nakita namin ang madilim na kwarto na ang liwanag ay galing lang sa labas. May 2 double deck na kama, sapat para sa 4 na tao. Ito ang magiging tulugan nyo. Salamat po, sir. Walang anuman. O siya, may ewan ko na kayo dito. Teka lang po. Ilang oras po bang biyahe papuntang Capiz? Kinabukasan na hapon. Nasa Capiz na tayo. Pagkaalis ng lalaki ay tuluyan na kaming pumasok sa loob ng kwarto. Hindi ko inaasahan na medyo maluwag pala ito. May maliit na mesa sa gilid, may bintanang nakaharap sa dagat kaya may ilaw na pumapasok sa kwarto. Pero kahit maayos ang itsura, may kakaibang lamig doon na parang gumagapang sa balat ko. Sana hindi totoo ang sinabi ng bata. Sana hindi ito ang barkong tinutukoy ni Choice ko. Romel, tigilan mo nga yan. Puro pananakot lang ang alam mo. Kung gusto mong matakot, ikaw na lang, huwag mo akong idamay. Hindi naman sa ganun. Pero bakit ba kailangan tayong pagbawalang lumabas mamayang alas 9? Hindi ba nakakapagtaka, Rowena? Malamang, gabi na eh. Lalabas ka pa. Alam mo, nakakapikon ka na eh. Wala ka nang ibang ginawa kundi mag-isip ng kung ano-ano. Kung gusto mo, lumabas ka mag-isa. Ay nako, lagi ka na lang naiinis sa akin. Sinasabi ko lang naman kung anong napapansin ko. Masama ba yun? Masama talaga. Alam mo namang buntis ako tapos tinatakot mo pa ako sa mga ganyang iniisip mo. Kalalaki mong tao, napakaduwag mo. Napatigil kami nang biglang bumukas ang pinto at isang babae ang lumitaw. Halos kaedad ko siya. Maputla ang mukha at malamlam ang mga mata. Para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Nakasuot siya ng leather jacket at 7 colors na pantalon. Lalaking lalaki ang porma niya, pero mahaba ang buhok. Hello sa inyo. Sino ka?
Bakit ka basta-basta pumasok dito? Miss, baka nagkamali ka ng kwartong pinasukan. Hindi. Kasama niyo daw ako dito. Wala na daw kasing bakanting kwarto. Tsaka huwag kayong mag-alala. Hindi ako magiging istorbo. Magpapanggap na lang akong bingi kapag narinig ko kayong gumagawa ng milagro. Ay nako, maling iniisip mo. Buntis ang nobya ko, kaya hindi na namin ginagawa ang bagay na yan. Pwede ka talaga dito, miss. Sige, salamat. Walang anuman. Dito ka na lang malapit sa bintana. At kami ni Rowena naman sa gilid. Sige. Papuntang Capiz ka rin ba? Oo, balak ko sanang sumakay ng eroplano pero naisip ko na mas okay na kung maranasan ko rin sumakay ng barko. Hindi ka ba natatakot dito? Hindi naman. Bakit ako matatakot? Mas safe pa nga daw ang barko kaysa eroplano. Oh, di ba? Kung siya na babae, hindi natatakot. Ikaw pa kayang lalaki? Para kang walang itlog. Gusto ko lang naman makasigurado na safe tayo. Lalo na't buntis ka. Okay lang tayo dito. Huwag ka nga mag-overthink. Para kayong aso't pusa. Pasensya na. Ano nga pala pangalan mo? Leona ang pangalan ko. Ako nga pala si Romel. At ito naman si Rowena, ang nobya ko. Narinig ko nga. Sa totoo lang, may napapansin din ako sa barkong ito pero siguro mas mabuting wag ko na lang isipin. Anong napapansin mo? Kaunti lang. Kakaiba yung mga tingin ng tao sa akin. Parang nagtataka sila. Babae kasi ako na nakapormang lalaki. Napansin din namin yan kanina. Hindi pala kami lang ang nakapansin. Ang talim ng titig nila eh. Siguro nga dahil bago mukha tayo sa kanila. Alam mo naman ang mga Pinoy, dami nilang nasasabi sa nakikita nila. Tama ka dyan. Huwag niyo na lang pansinin. Siguro nga, nag-overthink lang ako dahil sa sinabi ng bata kanina. Yan kasi, masyado ka nagpapapaniwala. Gumagawa lang naman ng kwento yung bata. Ano bang alam niya sa barko? Halata namang laking lansangan lang yun. Oo na, Rowena. Tama na. Mabuti pa matulog na kayo para maaga tayong magising at maabutan ang sikat ng araw. Maganda daw talaga ang view sa labas ng barko pag umaga. Oo nga, Romel. Halika na, matulog na tayo. Sige. Good night, Leona. Aba, may pag-good night pang nadalaman. Good night lang naman. Ito namang mahal ko, nagsiselos agad. Humiga na nga ako sa tabi ni Rowena para makapagpahinga. Bandang hating gabi, nagising na lamang kami nang makarinig ng isang malakas na kalabog at iyak ng babae. Ano yun, Romel? Bakit parang may umiiyak na babae sa labas? Sa kabilang kwarto yata nagagaling yun. Mabuti pa labasin natin para malaman natin. Baka may nangangailangan ng tulong o di kaya may nag-aaway sa labas. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng ganitong oras, di ba? Paano kung kailangan ng babae ang tulong natin? Di pa rin ba tayo lalabas? Tama si Leona. Mabuti pa labasin natin. Magdahan-dahan lang tayo para di tayo makita. Sige, Leona. Ako ang mauuna. Dahan-dahan kaming lumabas sa kwarto. Nanlaki naman pareho ang mga mata namin sa aming nakita. Ang lalaki na naghatid sa amin kanina ay biglang nagbago ang anyo. Agad kaming nagtago sa likod ng mga container. May lumabas na pakpak sa likuran niya, matutulis na kuko sa kamay. Pagkatapos ay kumulubot at nangitim ang kanyang katawan. Anong nilalang niya, Romel? Diyos ko! Huwag kang mainero. Aswang yan! Ibig sabihin, totoo ang sinabi ng bata kanina. May aswang sa barkong ito. May nabiktima na sila. Yung babaeng umiiyak siguro kanina na narinig natin. Kailangan na natin bumalik sa loob. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko. Dahan-dahan kaming bumalik sa kwarto. Maingat naming sinara ang pinto kahit natakot na takot kami noon. Halos hingalin kami sa kabat, tigil na paghinga namin. Nakita kong nanginginig si Rowena sa takot kaya niyakap ko siya agad. Si Leona naman ay nakasilip ng kaunti sa maliit na bintana. May parating! Humiga kayo! Bilis! Sige, Diyos ko, Romel! huwag kang gumalaw. Ipinikit ko ang mga mata ko. Nagkunwaring natutulog. Narinig ko ang pamilyar na boses ng lalaki. Bukas ng umaga, mag-stop over tayo sa Iloilo. Kailangan natin makabiktima ulit ng buntis para sa susunod na araw. Bukas ng gabi naman,
ang buntis sa kwartong ito ang isusunod. Diyos ko! Rowena, huwag kang maingay. Wala na sila. Umalis na. Ako daw ang isusunod nila. Diyos ko, ano nang gagawin natin, Romel? Ayoko pang mamatay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ng paraan. Puprotektahan kita. Kasalanan mo to eh. Kung nakaalis lang tayo kanina, hindi sana tayo makakasakay sa barkong to. Teka, bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw naman ang may gustong sumakay dito. Ni hindi mo ako pinaniwalaan. Nung sinabi kong may kutob ako, na totoo ang sinasabi ng bata. Eh kasi wala na tayong choice. Aabutin po tayo ng kinabukasan kung maghihintay pa tayo. At sino ba naman ang mag-aakalang totoong sinabi ng batang yun? Kaya nga, pareho tayong may mali. Kaya sana huwag mong isisi sa akin ang lahat. Ikaw rin naman ang nagpumilit sa akin para tanggapin ang trabaho sa Capiz, di ba? Malamang. Eh paano mo kami mabubuhay dun sa inyo? Wala ka namang trabaho. Pa-extra-extra ka lang sa palayan ng tiyuhin mo. Gusto ko lang magkaroon ng magandang buhay, Romel. At patunayan sa pamilya ko na hindi ako gagapang sa hirap dahil pinili kita. Oo nga. Kasalanan ko na lahat. Kasalanan ko kasi mahirap lang ako. Oy, tumigil na kayo. Hindi ngayon ang oras para mag-away. At hindi rin dapat kayo magsisihan kasi pare-pareho lang tayong naging biktima. Niloko lang tayo. Yung matandang babae sa pier, siya nagsabi na pwede tayong sumakay sa barkong ito. Si Lola Leonora? Yung matandang babae na nakasuot ng pulang bestida sa pier? Oo, siya nga. Kilala mo siya? Nilapitan ko kasi siya kaninang umaga para magtanong kasi nga naiwan ako ng barko. Siya din ang nagsabi sa akin na sumakay sa barkong ito. Naluko yata tayo ng matandang yun. Wala na tayong magagawa, Romel. So ano nang gagawin natin ngayon? Ako ang isusunod nila. Mag-isip ka ng paraan, Romel. Sugurin ko na lang kayo yung lalaking aswang. Magwan-unuan kami. Itakas mo na lang si Rowena Leona. Tumakas kayo. Hayaan niyong ako ang harapin ng lalaking yun. Romel, paano kami tatakas sa gitna ng dagat? Mas mapapahamak tayo sa gagawin mo. Hindi lang siya nag-iisa. Maraming nakasakay na aswang sa barkong ito. Aswang sila, tao lang tayo at wala tayong panlaban. So anong gagawin natin? Hindi nila pwedeng saktan si Rowena. Magkakamatayin muna kami. May naisip ako. Kailangan nating magkunwaring walang alam sa ngayon at bukas tayo tatakas. Narinig niyo na rin naman, di ba? Hihinto ang barko sa Iloilo. Kaya ito ang pagkakataon natin. Paano tayo tatakas, Leona? Basta, gagawa tayo ng paraan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Makakatakas din tayo dito. Napabuntong hininga na lang ako at niyakap si Rowena na takot na takot. Hindi na ako nakatulog habang binabantayan ko siya. Kahit ayaw niyang matulog, pinilit ko pa rin siya dahil masama sa baby namin ang pagpupuyat. Nangako akong babantayan ko siya. Nagulat naman ako nang magsalita si Leona na akala ko tulog na. Romel, bakit di ka pa natutulog? Paano ko makakatulog nito? Nasa panganib ang buhay natin ngayon. Lalo na ang aking asawa at ang aking anak. Romel, matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para bukas. Huwag kang mag-alala. Wala naman silang gagawin kay Rowena sa ngayon. Basta kailangan na natin makatakas dito. Bukas, pag nakarating na ang barko sa Iloilo. Hintayin ko na lang ang umaga. Matulog ka na lang dyan, Leona. Halata kasi sa mga mata mong puyat ka eh. 1 buwan din kasi akong nagpuyat kakabantay kay nanay sa ospital. Ha? Nasa ospital ang nanay mo? Oo. May sakit kasi si nanay na hindi matukoy ng doktor. May nagsabi sa akin na baka nakulam siya. Kaya kailangan kong pumunta sa Capiz para hanapin ang veterinaryang albularyo na si Suzima. Naniniwala kasi akong siya lang makakapagpagaling kay nanay. Napatigil naman kami pareho nang biglang nagsalita si Rowena. Hindi. Hindi. Huwag niyo ako saktan. Rowena? Mahal. Nananaginip ka. Gising. Yugigin mo ang katawan niya. Binabangungot siya. Niyugyug ko ang katawan ni Rowena para magising at umiiyak siyang yakap-yakap ako. Napaiyak na din ako dahil sa sobra akong naaawa sa kanya. Panaginip lang yun, mahal ko. Tahan na. Romel, natakot ako. Papatayin nila ako. Hindi ko hahayaang mangyari yun.
Hindi ako papayag na saktan nila kayo ng anak natin, Rowena. Pero paano kung di tayo makatakas dito? Paano na tayo niyan, Romel? Makakatakas tayo dito. Hindi pwedeng hindi. Tatagan niyo lang ang loob niyo. Lalo ka na, Romel. Ikaw ang lalaki dito. Oo, Leona. Huwag kayong mag-alala. Makakatakas tayo rito. Rowena, huwag ka nang umiyak. Baka marinig pa nila tayo tsaka nakakasama sa baby niyo yan. Kinaumagahan, nagising kami at agad na bumangon. Napatingin kami sa isa't isa at sumilip si Leona sa maliit na bintana. Romel, Rowena, wala sila sa labas kaya tara na. Lumabas na tayo. Sigurado ka, Leona? Oo, ngayon ang tamang oras para tumakas. Pero, saan tayo dadaan? Teka, dun sa gilid ng barko. Sa likod ng mga container para hindi nila tayo mapansin. Sige, tara na. Dahan-dahan lang kayo sa paglakad. Dapat hindi nila tayo makita o marinig. Romel, bitbitin mo nga tong maleta. Iwan nyo na yung maleta nyo. Sagabalan yan sa pagtakas natin. Mahihirapan kayong dalhin yan. Aba, hindi pwede. Marami akong gamit sa loob niyan. Ay naku, kayong bahala. Basta dahan-dahan lang sa paglakad. Paano naman tayo makakalabas ng barko? Tingnan mo. May nakabantay, Leona. Teka, may nakita akong maliit na bangka na din sa gawan. Ayun o. Medyo malayo. Paano naman tayo makakasakay dyan? Romel, marunong ka bang lumangoy? Oo naman. Kung ganun, di ikaw na ang maunang bumaba. Lumangoy ka papunta sa bangka, tsaka ka magsagwan palapit sa barko. Tama kaya yung naisip mo, Leona? Baka makita pa ako at mahuli tayo. Romel, wala na akong naiisip na ibang paraan. Hindi tayo pwedeng dumaan sa harapan kasi may mga bantay. Siguradong mahuhuli talaga tayo. Sige, pero kailangan natin makahanap ng paraan para makababa. Kailangan natin ng lubid. Ayun, kunin mo na ang lubid, Romel. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng cabin. May nakalagay na lubid doon. Nakita ko rin na binuksan ni Leona ang bag niya at kinuha ang 2 jacket. Romel, itali mo itong jacket sa lubid para hindi masakit kapag magpapadulas tayo pababa. Sige. Teka lang, Leona. Teka, sigurado ba kayo rito? Nakakatakot bumaba. Rowena, kung hindi tayo bababa dito, ikaw na ang susunod nilang kakainin mamayang gabi. Kaya makikooperate ka na lang, please. Okay. Diyos ko, kinakabahan na talaga ako. Ako ang mauuna. Hintayin niyo ako dito kapag nadala ko na palapit ang bangka. Diyos ko, sana kayanin natin. Kakayanin natin ito, mahal ko. Magtiwala ka lang, okay? Para sa baby natin. Magpakatatag ka. Oo na, sige na. Bilisan mo na, Romel. Baka maabutan pa tayo. Romel, dahan-dahan lang sa pagtapon ng lubid. Baka tumalsik ang tubig at makagawa pa tayo ng ingay. Maingat kong ibinaba ang sarili gamit ang lubid. Lumangoy ako papunta sa bangka. Saka dahan-dahang ginamit ang kahoy na sagwan para mapalapit ang bangka sa gilid ng barko. Malapit na. Hawakan niyo lang ang lubid. Sige, ikaw nang susunod, Rowena. Ako nang mahuli. Teka. Kinakabahan ako. Humawak ka lang ng mahigpit sa lubid at magpadulas ka ng dahan-dahan. Sige lang, mahal. Nandito ako sa baba. Sasaluhin kita. Diyos ko, nangiginig ang tuhod ko. Malapit na, mahal. Kunti na lang. Romel, hawakan mo sa bewang si Rowena. Hinawakan ko ang bewang ni Rowena para maalalayan siya hanggang sa nakababa na siya. Sumunod naman si Leona at humanga ako sa tikas ng kilos niya dahil agad siyang nakababa. Nagulat ako nang kumuha pa siya ng itim na damit sa bag niya at inilagay sa tiyan ni Rowena. Yona, anong ginagawa mo? Kailangan mo ito para hindi nila maamoy ang tiyan mo. Salamat sa concern mo, Leona. Walang problema. Sige na, Romel. Magsaguan ka na. Baka maabutan pa nila tayo. Sige. May nakita akong baybayin. Doon tayo, Romel. Bilisan natin. Romel,
Nahihirapan ako. Hinahapo ako. Sige, Rowena. Teka, yung maleta. Naiwan natin ang maleta sa barko. Oo nga, Romel. Ang maleta. Huwag niyo nang intindihin yun. Nakita na nila tayo. Bilisan na natin. Napatingin ako sa pantalan at nakita ang dalawang lalaki na nakatitig sa amin. Halos tumalon ang puso ko sa kaba. Kaya agad akong umiwas ng tingin. Nakatingin sila sa atin. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Dali, bilisan na lang natin. Pero sabi ni Chong Isko, sa gabi lang aktibo ang mga swang. Hindi sila nakakalipad ng umaga. Kaya malabong mahabol pa nila tayo. Hindi nang alam ko. Tsaka malawang paanda rin pa nila ang barko para habulin lang tayo. Lalo na tumatanggap na ulit sila ng pasahero. Bilisan na lang natin ang pagsagwan. Malapit na tayo sa baybayin. Ilang sandali pa nakarating kami sa isang baybayin sa baryo. Hindi ko alam kung saang baryo kami napadpad pero ang mahalaga sa akin ay ligtas kami pare-pareho sa oras na yun. Salamat naman sa Diyos. Ligtas na tayo. Nakalayo na tayo sa mga aswang na yun. Pero nasan tayo? Anong lugar to? Nasa Iloilo na tayo. Hindi ako sigurado kung anong pangalan ng lugar na ito pero sa tingin ko ay isa tong maliit na baryo. Mabuti pa. Pumasok tayo sa eskinitan yun. Daan yata yan palabas ng kalsada. Sige, magtanong-tanong na lang tayo dito sa pwede nating pagtanungan. Eka lang. Sumasakit ang tiyan ko. Ha? Mahal? Okay ka lang ba? Kailangan nating makahanap ng upuan. Alalayan mo si Rowena, Romel. Romel, ang baby natin. Rowena? Ay, ang sakit. Romel, may dugo sa hita niya. Rowena, ang baby natin. Romel, buhatin mo siya. Oo. Kailangan nating humingi ng tulong. Ngayon din. Agad kong binuhat si Rowena at mabilis na tumakbo papasok sa isang eskinita. Sa unahan may nakita kaming maliit na bahay kubo. Tulungan niyo po kami. Dinudugo po ang kaibigan kong buntis. Ay, Diyos ko. Halika kayo, pasok. Bilisan nyo. Iligtas niyo po ang baby ko. Iligtas niya siya. Manang. Manang, kailangan po namin madala si Rowena sa ospital. Ihiga nyo muna siya dito sa upuang kawayan, iyo. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Isa akong kumadrona. Alam ko ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Sandali lang. Kukuha lang ako ng basang tuwalya. Pagkahiga ko kay Rowena ay nawalan naman siya ng malay. Pinunasan naman ng matanda ang dugo sa magkabilang hita niya. Pagkatapos ay itinaas niya ng kaunti ang damit ni Rowena sa kamaingat na hinihipan ang tiyan nito. Dinuraan niya ng bahagya ang daliri at ipinahid yun sa pusod ni Rowena habang may ibinubulong sa hangin. Mana, bakit nyo nilagyan ng laway ang tiyan ni Rowena? Ano pong ginagawa nyo? Huwag kang mag-alala, iyo. Tinawalan ko lang siya. Maayos ng lagay niya, pati ang baby niyo. Ano pong tinawalan? Ano po yun? Isang dasal na may kasamang laway, iyo. Pamana pa sa akin ng nanay ko at galing pa sa lola kong tubong Mindanao ang karunungang yon. Hindi basta salita ito, kundi orasyon ng pagpigil ng pagduro ko. Ang laway ng gumagamot ang nagsisilbing daluyan ng bisa ng tawan. Ibig sabihin, albularyo po kayo? Nakakapagpagaling kayo ng iba't ibang sakit? Hindi anak, ang kaya ko lang ay mga ganito. Buntis na dinudugo o taong sugatan dahil sa kagat ng hayop. Ang tawal ko ay para lang sa pagpapatigil ng pagdurog ko. Nagpapanak din ako ng buntis noon. Buti na lang po talaga nakita namin agad ang bahay ninyo. Utang na loob po namin sa inyo ang buhay ng anak namin. Maraming salamat po, Manang. Ano nga pala ang pangalan nyo? Mirna, iyo. Ang pangalan ko ay Mirna. Manang Mirna. Ako nga po pala si Romel. At ito po ang nobya kong si Rowena. Ito naman po si Leona, kaibigan namin. Ganun pa. Eh bakit kayo napadpa dito? At may dala pa kayong malalaking bag. Saan ba kayo galing? Malayo pa kabahayan mula rito.
At bago sa akin ang mga mukha ninyo. Ganito po kasi yun. Sige lang, sabihin mo na iyo. Bibiyay po sana kami kahapon ng umaga papuntang Capiz. Kaso naiwan po kami ng barko na dapat sasakyan namin may nagsabi naman po na may isa pang biyayeng bandang 5:00 ng hapon. Kaya nagdesisyon kami sumakay doon. Hindi po namin nakalain ang barkong yun may mga aswang. Ano ka mo, mga aswang? Opo. Alam ko pong mahirap paniwalaan. Pero totoo po ang sinasabi ko. Nakita mismo ng mga mata namin. Buti nga po at nakatakas pa kami mula roon Diyos ko. Mga aswang nga pala talaga. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa kanila. Pero hindi ko akalain na may makakadaupang palad akong aktwal na mga biktima nila mismo. Ibig niyo pong sabihin? Naniniwala rin kayo, Manang? Oo naman iyo. Hindi lang kwento-kwento ang mga yon. Totoo ang mga aswang. Pero hindi ko akalain na pati sasakyang pandagat gagamitin nila para mambiktima. Laganap talaga ang mga aswang, lalo na sa Capiz noon, bago pa dito sa lugar namin. Hindi ko rin po talaga akalain na totoo ang mga aswang. Narinig ko lang po yun sa mga kwento ng tiyuhin ko Ang mabuti pa ay paghahanda ko muna kayo ng makakain. Halata sa inyo na gutom at pagod na pagod kayo. Tsaka na natin ituloy ang usapan. Sige po, Manang. Salamat po. Pagkaalis ni Manang Mirna, napatingin naman ako kay Leona nang magsalita siya. Romel, tingnan mo si Rowena. Parang nananaginip siya. Napatingin naman kami pareho kay Rowena na nagkikislot habang natutulog. Nanginginig ang katawan niya kaya ginising ko siya sabay tapik sa balikat. Rowena? Mahal? Hindi. Ang anak ko. Huwag ang anak ko. Rowena? Huwag ang anak ko. Gising, mahal. Binabangungot ka. Yugyugin mo ang katawan niya. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, pawis na pawis at hingal na hingal. Mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Romel, ang anak natin. Ligtas na tayo, Rowena. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ang anak natin. Nandito tayo kay Manang Mirna. Siya ang nagligtas sa anak natin. Panaginip lang pala yun. Salamat naman sa Diyos at buhay ang anak ko. Oo, Rowena. Buhay si baby. Matapang ang baby natin. Kumapit siya ng gusto sa'yo. Kawawa naman ang anak ko. Nadamay pa sa sitwasyon natin. Mga walang iyang aswang na yun. Muntik na mawala ang anak natin dahil sa kanila. Mahal, kumalma ka. Wala na sila. Malaya na tayo sa kanila. Patawarin mo ako, Romel. Kasalanan ko lahat to Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi sana tayo nakasakay sa barkong yun. Dahil sa katigasan ng ulo ko, muntik pa mawala ang anak natin. Na mahal. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Huwag mo akuin mag-isa. May kasalanan din naman ako. Dahil kung hindi tayo nahuli, sana nakasakay tayo sa regular ferry. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tama si Romel, Rowena. At naniniwala ako na lahat ng nangyayari may dahilan. Naloko tayong lahat ng mga aswang na yon. Ang isipin natin ngayon, buhay pa tayong lahat at makakarating na tayo sa dapat nating puntahan. Salamat, Lona. Kung hindi dahil sa tapang at diskarte mo, hindi tayo makakalabas ng barkong yun. Tsaka, kung hindi ka humingi ng tulong kanina, siguro nawala na talaga sa amin si Baby. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Ano ka ba? Wala yun. Lumapit naman si Manang Mirna sa amin na nakangiting tumingin kay Rowena. Oo, mabuti naman at gising ka na, Iha. Kumusta nang pakiramdam mo? Okay naman po, Manang. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa baby ko. Tatanungin ko pong utang na loob to sa inyo. Walang anuman, Iha. Masaya ako nakatulong sa inyo. O siya, halina kayo't kumain na. Ininid ko na ang luto kong adobong kangkong kagabi at sinamahan ko na din ang kape.
Para mainitan ang tiyan nyo. Sige po, Manang. Pagkaupo namin sa harap ng mesa, namuo ang katahimikan sa pagitan namin dahil parehas talaga kaming gutom at nakatuon lang sa pagkain. Halatang gutom na gutom kayo. Sige pa, kumain lang kayo dyan. Nakakaya naman po. Pasensya na po kayo, Manang, ha? Ano ba kayo? Huwag na kayong mahiya at humingi ng pasensya. Kumain pa kayo. Lalo ka na, Rowena, para bumalik ang lakas mo. Opo, Manang. Ang sarap naman po ng luto nyo. Salamat naman at nagustuhan ninyo. Siya nga pala, Manang. Itatanong ko po sana kung saan ang daan. Palabas ang kalsada at sakayan para po makapunta sa terminal ng bus papuntang Capiz. Ay nako, kailangan nyo pang maglakad ng 2 kilometro para makarating sa kalsada. Doon kayo makakasakay ng tricycle papuntang terminal. Malayo pa po talaga kami. May 3 oras ang biyahe ng bus galing Iloilo papuntang Capiz, Romel. Kung ganun, hindi na po kami dapat magtagal dito. Kasi baka abutin po kami ng gabi. Pwede naman kayong magpalipas ng gabi dito kung gusto ninyo. Naku, Manang, wag na po. Nakakaya na po sa inyo. Tsaka kailangan na po talaga namin makarating ng Capiz. Baka po kasi makahanap ng kapalit ang magiging amo ko. Yun pa naman po ang sadya ko eh. Ang magandang trabaho para sa pamilya ko. Kung gano'n, hindi na kita mapipigilan dyan, iyo. Pero magpahinga muna kayo saglit. Bago kayo umalis. Medyo may kalayuan pa naman kasing kalsada mula rito. Opo, Manang. Sige po. Pagkatapos naming kumain, bumalik kami sa sala at naupo sa upuang kawayan. Mabuti pa, matulog ka ulit kahit saglit lang. Para makapagpahinga ang katawan mo. Malayo pang lalakarin natin mamaya palabas ng kalsada. Sa tingin mo makakatulog pa ako ulit nito, Romel? Kailangan na nating umalis. Hindi tayo pwedeng maabutan ng gabi sa lugar na to. Pero hindi ka pa okay, Rowena. Dinugo ka kanina. Romel, sapat na sa akin na nakatulog ako kanina. Okay na ako. Hindi ako mapakali hanggat di tayo nakakarating sa Capiz ng ligtas. Ayoko mangyari ulit sa atin ang nangyari sa barko. Kung hindi pa tayo aalis dito, gagabihin tayo. Kahit sabihin mo na wala nang mga aswang na yon, delikado pa rin kasi wala tayong kakilala rito. Tama si Rowena, Romel. Kailangan na nating umalis. Hindi rin natin sigurado kung safe ang lugar na to, lalo na sa gabi. Oo. Sige, sige. Aalis na tayo. Ilang minuto pa ay lumapit si Manang Mirna na may dalang isang bungkus ng bawang at isang supot ng asin. Dalhin nyo ito. Panlaban ito sa mga aswang kung sakali lang na may makasalubong kayo sa daan. Mas mabuti ng sigurado at may proteksyon kayong dala. Salamat po, Manang Mirna. Salamat po talaga sa lahat. Wala yun, anak. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Siya nga po pala, Manang. May kutsilyo po ba kayong maliit dyan o kahit balisong? Ha? Anong gagawin mo sa balisong, Rowena? Panlaban kung sakaling may aswang sa daan. Gusto ko makasigurado na ligtas kami ng anak ko. Tama ka, Rowena. Teka lang, kukuha ko sa kusina. May 2 balisong naman ako doon. Sige po. Naiintindihan ko naman si Rowena. Naiintindihan ko ang takot niya. Muntik na nga kasing nawala sa amin ang anak namin. Pero medyo nakakapanibago rin na makita ang pagbabago niya na handang lumaban at protektahan ang anak namin sa paraang hindi ko inaasahan. Ang bait talaga ni Manang, no? Oo, pero simula ngayon huwag na tayong basta-basta magtitiwala sa mga tao, ha? Hindi natin alam kung sino ang pwede nating pagkatiwalaan. Wala naman ako nakikitang kaduda-duda kay Manang. Hindi siyang ibig kong sabihin. Siyempre, maglalakad pa tayo sa daan kaya dapat lang na mag-ingat tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Alam ko, Leona. Kaya nga hinahanda ko ng sarili ko sa lahat ng pwedeng mangyari. Hindi ko hahayaang masaktan ng kahit sino ang anak namin. Hindi ko kakayanin mawala ang baby ko sa akin. Hindi ko rin hayaan na mangyari yun, mahal.
Poprotektahan ko kayo ng baby natin. Heto na nga palang balisong iha. Tigisa na kayo mag-asawa para naman magawa niyong protektahan ang anak ninyo kung sakali. Salamat po, Manang Mirna. O siya, tutuloy na po kami. Sige, maglakad lang kayo palabas sa eskinita na yan. Tapos pumara kayo ng tricycle. Magpatil kayo sa terminal. Alam naman nilang terminal papuntang Capiz para dun kayo ibaba. Opo, Manang. Aalis na ho kami. Baka po kasi gabihin kami sa daan. O sige, mag-iingat kayo ha. Nilakad namin ang makipot na daan palabas. Medyo may kalayuan nga ito sa pangunahing kalsada. Tahimik ang paligid. Para bang walang ibang tao. Bakit kayo walang kahit isang tao dito? Hindi ako komportable sa katahimikan na to, Romel. Para bang may nakamasid sa atin. Lakasan na lang natin ang loob natin at bilisan na natin sa paglalakad. Biglang lumakas ang hangin at ang mga dahon sa paligid ay nagliliparan sa aming mga paa. Napatingin kami sa paligid at nagulat nang may pusang itim na tumawid sa harapan namin. Romel, baka hindi ordinaryong pusa yon. Mahal, pusa lang yun. Huwag kang mag-alala. Kunin mo yung itim na jacket sa bag, bilis. Bakit? Giniginaw ka ba? Ito na lang jacket ko. Hindi, yung kulay itim, Romel. Bilisan mo. Nakatingin yung pusa sa tiyan ko. Oo. Ito na. Oh. Kinuha ni Rowena ang jacket at maingat na ipinantakip yun sa kanyang tiyan. Marahan pa niyang hinaplos ang tiyan niya kaya parang nakaramdam ako noon ng kung ano sa dibdib ko. Sa kabila ng kabang nararamdaman namin dahil sa kakaibang katahimikan sa paligid, nakaramdam ako ng tuwa. Hindi ko akalaing makikita ko ng ganun ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Nandito lang si nanay, ha? Ang swerte naman ng anak natin sa'yo, mahal. Muntik na siyang mawala sa atin. Hindi ko hahayaang tuluyan siya mawala, Romel. Puprotektahan ko siya sa paraan na alam ko. Oo. Poprotektahan natin siya. Hindi ka nag-iisa. Alam ko, mahal. At gusto kitang tulungan kaya ginagawa ko to. Nakikita ko ng kalsada. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko rin ang kalsada. Mabilis kaming naglakad hanggang sa makarating doon. Sa wakas, nandito na tayo. Hinihingal ako. Ang layo ng nilakad natin. Pero ang importante, makakasakay na tayo papunta sa terminal. Oo nga, Rowena. Kailangan na nating makahanap ng tricycle. Pero parang walang dumadaang tricycle dito, Romel. Maghintay lang tayo ng saglit, Leona. Mahigit kalahating oras ang paghihintay namin pero wala pa rin kaming nakikitang tricycle. Medyo naiinip na kami noon at nagtataka na rin. Romel, bakit kaya walang dumadaan na tricycle? Meron yan. Maghintay na lang tayo dito. Kailangan lang ng pasensya. Nakakapagtaka lang kung bakit konti ang dumaraan dito. Tapos walang kabahayan. Puro damuhan lang nakikita ko tsaka bakanting lote. Siguro malayo talagang lugar na ito sa bayan. Hindi tayo pwedeng gabihin dito. Teka, ayun! May tricycle na papunta rito. Oo nga. Parahin natin. Pagkapara namin ay huminto naman ang tricycle sa harapan namin. Manong, pwede po ba kami sumakay? Papunta po kami sa terminal ng bus papuntang Capiz. Sige, iho. Sumakay na kayo. Ay, salamat naman. Makakaupo na rin sa wakas. Sa likod na lang ako ni Manong. Sige, Leona. Okay na ba ang lahat? Okay na po, Manong. Tara na po.
Agad na pinaandar ng driver ang tricycle at napansin ko na mabagal ang takbo niya. Siguro dahil 3 kaming sakay niya, kaya nabibigatan ang tricycle niya sa amin. Hindi ko na lang pinag-isipan ng masama dahil na rin sa pagod. Bakit kayo walang magabahay sa dinadaanan natin? Ang pangit naman ang daan dito. Puro damuhan lang. Romel, maging alerto tayo. Baka may mga aswang sa paligid natin. Wala, Rowena. Mabuti pa. Umidlip ka muna. Gigisingin na lang kita kapag dumating na tayo. Hindi, Romel. Babantayan kong baby natin. Rowena, mas lalo makaka-apekto sa bata kung wala kang pahinga. Umidlip ka muna. Ako na ang bahala sa baby natin. Nasa loob naman tayo ng tricycle eh. Sige, Romel. Pasensya ka na. Hindi ko napansin na ilang saglit lang ay nakatulog na pala si Rowena maya-maya, habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ko na malayang tumulo ang luha sa mga mata ko. Kung hindi lang ako pinanganak na mahirap, di sana hindi na namin kailangang makipagsapalaran sa kapis. Ilang sandali pa, huminto na ang tricycle kaya ginising ko si Rowena para makababa na kami. Pero pagbaba namin ay nagtaka ako nang makitang kanto lang ang binabaan namin, hindi terminal. Walang katao-tao sa lugar na yon na nagpatindig ng balahibo ko. Manong, nagkamali po yata kayo. Sa terminal ng bus po kami papunta. Iho, dito ang sakayan ng bus. Mas madali at mura. Kung sa terminal pa kasi kayo pupunta, wala nang schedule doon. Umaga pa bumibiyaya ang bus papuntang Capiz. Hintayin nyo na lang dito ang bus mamayang 4:00 ng hapon. Teka lang, narinig ko na to eh. Oo nga. Pinagluloko niyo ba kami, Manong? Baka katulad ka rin ng matanda sa Pierre. Iha, ano ba pinagsasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo ha. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala, pagpatid na lang kayo sa ibang tricycle. Kailangan ko nang umuwi. Teka! Manong! Manong! Nakalayo na siya, Rowena. Putya naman oh. Baka naloko na naman tayo. Kung talagang naloko na naman ulit tayo, sigurado may mga aswang sa bus na sinasabi niya. Teka, baka napapraning lang kayo dahil sa nangyari. Huwag kayong magpanik agad. Ewan ko ba, Leona? Ganito kasi yung naramdaman ko nun sa barko. Iba ang kutob ko eh. Kung ganun, huwag tayong sasakay sa bus na sinasabi niya. Ayoko ding maulit ang nangyari. Dapat lang na magdoble ingat tayo ngayon. Kung hindi tayo sasakay sa bus na sinasabi niya, ano nang gagawin natin? Hindi naman tayo pwede magpalipas ng gabi dito. Mas delikado. Maglakad tayo papunta sa unahan. Baka may mga kabahayan doon na pwede nating mapagtanungan kung saan tayo pwedeng sumakay ng tricycle. Tara na, palubog ng araw. Sige, Romel. Tara na, Leona. Malayo na ang aming nalakad pero walang dumating na tricycle. Wala rin kaming nakitang mga bahay sa paligid. Romel, kanina pa tayo naglalakad. Wala pa rin dumadaang tricycle. Tsaka wala man lang kabahayan dito, mga tao na pwedeng pagtanungan. Oo nga, mahal. Panay kotse lang dumadaan. Pero hindi naman mapara dahil ang bibilis ng takbo. Hindi naman tayo pwede makisakay sa mga kotse. Malabong huminto ang isa sa mga yan para sa atin. Tsaka mas delikado na baka kung saan pa tayo dalhin. Oo nga. Tsaka baka aswang din ang mga yon. Tapos iligaw lang tayo. Kakainin nila kami ng anak ko. Mga tuso pa naman ng mga aswang na yon. Tingnan nyo! Parang may bus na paparating. Napatingin kami sa ilaw ng bus na papalapit sa amin. Biglang kumulog ng malakas na nagdagdag ng tensyon sa paligid. Romel, uulan na yata. Wala na tayong choice. Mas mabuti pang sumakay na tayo sa bus kaysa maabutan ng ulan dito. Sige, may bawang atasin naman tayo kung sakaling may aswang sa loob ng bus na yan.
maging alerto na lang tayo ha. O sige, sasakay na tayo dyan. Hindi naman yata yan yung bus na sinasabi ng driver. Kasi di ba nag-aabang pa dapat yun doon? Inakalayo na tayo doon sa pinanghintuan natin eh. Tama ka, Romel. Tsaka may mga pasahero naman pala sa loob. Normal naman kung titingnan ng bus. Wala namang kakaiba. Umaambon na, Romel. Hindi tayo pwedeng maulanan dito, lalo na ako. Maapektuhan ng bata sa tiyan ko pag nagkasakit ako. O sige, tara na. Sumakay na tayo. Wala na nga kaming nagawa kundi ang sumakay sa nakita naming bus. Pag-akyat namin doon, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. May ilang pasahero pa sa dulo, nakayuko lang na parang tulog o ayaw makipag-usap. Umupo kami nila Leon at Rowena sa bandang gitna. Tahimik lang ako pero hindi mapakali. Ramdam ko kasi na may mali. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nakatingin sa amin kahit wala naman. Habang umaandar ang bus, isa-isang bumababa ang mga pasahero sa mga baryo. Napakunot naman ang noo ko. Romel, Ha? bakit isa-isang bumababa ang mga pasahero? Oo nga. Napansin ko rin. Baka naman hindi non-stop bus ang nasakyan natin. May mga bus kasi na kahit malapit lang, pwede namang magbaba ng pasahero. O baka galing Capiz pa ang iba, pauwi lang. Kaya huwag kayong kabahan. Siguro nga. Ay nako. Kung ano-ano naisip ko. Hindi ko alam kung tama ba na sumakay tayo sa bus na to. Wala naman kasi tayong choice eh. Maging alerto na lang tayo sa paligid natin. Lumipas ang ilang oras, tuloy-tuloy naman ang pagbaba ng mga pasahero kaya hindi na ako naging komportable. Lalo na si Rowena. Romel, tayo na lang yatang natira rito. Hindi ako komportable. Nakakaduda na. Imposible naman na walang bababa sa terminal ng Capiz. Oo nga, mahal. Yan din ang naisip ko. Teka, mali na yata ito. Kailangan na nating ihanda ang sarili natin kung ano man ang posibleng mangyari. Teka, bakit parang bumabagal ang takbo ng bus? Oo nga. Parang hihinto yata tayo eh. Wala na namang ibang pasahero, di ba? Biglang tumigil ang bus sa gitna ng madilim na kalsada. Walang mga ilaw at mga bahay. Dito na ako kinilabutan at hindi na nakatiis kaya tumayo na ako agad. Kuya, bakit huminto tayo? Magpapahinga lang tayo. Napasinghap kaming tatlo nang marinig namin ang pamilyar na boses na yon ng isang lalaki. Agad na nagtindigan ang mga balahibo namin ng mga sandaling yon. Hindi kami pwedeng magkamali. Nahapit ko kaagad noon ang bewang ni Rowena. Teka, bakit pamilyar ang boses? Romel, kaboses niya yung lalaki sa barko. Natatandaan niyo pa pala ako. Nasundan nila tayo. Magaling kasi itong anak ko sa larong habulan. Tsaka, wala pang nakakatakas sa amin. Minalas kasi kayo eh. Hindi kami nakakuha ng ibang buntis. Sayang naman kasi yung buntis na kasama nyo. Kung hayaan lang naming makatakas, lalo na at alam nyo na kung ano ang operasyon namin. Hindi niyo talaga kami titigilan? Bakit ka naman namin titigilan? Buntes! Huwag kayong lumapit sa amin. Hindi niyo masasaktan ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo. Mamamatay ka talaga! Rowena! Romel! Kailangan na nating lumaban! Oo, Leona. Hanggat kaya ko, lalaban ako para sa anak ko. Dito kayo sa likod ko. Ako ang papatay sa aswang na yan. Ang dami niyong saksak! Amang! Sugurin na natin sila! Agad kong binunot ang balisong sa aking cargo pants at sinugo ng lalaki. Wala itong panlaban pero isang malakas na suntok naman ang inabot ko sa kanya. At halos mabali ang braso ko sa lakas ng tama nun sa akin. Halatang hindi pangkaraniwan ang lakas ng lalaking yon pero hindi pa rin ako agad nagpatinag. Sinaksak ko siya sa balikat at agad na umagos ang itim na dugo niya mula doon.
Leona! Rowena! Hanapin niyo yung exit sa likod! Bilisan niyo! Pero Romel, hindi kita iiwan dito. Bilisan niyo na! Umalis na kayo! Hinila ni Leona si Rowena papunta sa emergency exit pero hinarang sila ng driver at hinablot ang buhok ni Rowena. Napasigaw ang asawa ko sa sakit. Rowena! Walang hiya ka, kaswang ka! Iwan mo ako! Halimaw! Hindi ka na makakatakas pa! Agad na binunot ni Rowena ang balisong sa gilid ng bag at sinaksak sa balikat ang lalaki kaya napatras ito at napasigaw. Buti na lang at naging mabilis ang utak ni Rowena ng mga sandaling yun at determinado talaga siyang protektahan ang anak namin. Hayop kang babae ka! Agad namang hinampas ni Leona ng fire extinguisher ang mukha ng driver. Saka sinipa ni Leona ang pinto hanggang bumukas. Tumalon silang dalawa palabas ng bus. Naiwan ako sa loob kasama ang konduktor. Sinuntok niya ako sa sikmura at sinakal ako. Doon ko naramdaman ang kwintas kung saan binito na mainit na parang nagliliyab. Nahawakan pala niya ito. Tinga sa'yo, halimaw ka! Hayop na kwintas na yan! Dali-dali naman akong tumalon palabas ng bus pero biglang may humila sa balikat ko. Akala mo makakatakas ka? Wala bang nakakaligtas sa amin? Hayop mga aswang ka! Bitiwan mo ako! Hindi kita kaya makatakas dahil alam kong babalikan ka ng asawa mo! Kung niyo mga halimaw ka, hayaan mo na kami! Hindi naman nakakahawang pakinggan. Siguro, mas mabuting maka na lang kita. Halos mabali ang buto ko sa lakas ng pagkakahawak niya sa akin. Malapit na niya akong kagatin nang biglang bumalik sina Rowena at Leona. Hindi nga nagkamali ang aswang sa sinabi niya kanina. Umalis ka dyan! Hayop ka! Bitiwan mo si Romel! Sinasabi ko na nga ba? Babalik ka! Sige! Bibitiwan ko siya kung sasama ka sa amin! Agad na kinalkal ni Rowena ang bag niya. Doon lang namin naalala may dala pala silang bawang at asin mula kay Manang Mirna. Sa sobrang kaba kanina nakalimutan nila ang tungkol doon. Etong napapagay sa'yo! Romel, tara na! Takbo! Salamat! Kung hindi kayo bumalik, Hindi ka namin iiwan, Romel. Hindi kita kayang iwan. Mamaya na yan! Bilisan na natin! Rowena! Romel! Sabay-sabay kaming tumakbo palayo sa bus. Nakita ko naman ang konduktor na lumabas ng bus at nagbago ang anyo. Agad namang kaming nakapasok sa kakahuyan. Wala na kaming ibang mapagtataguan kaya kahit madilim doon sa tinahak naming daan ay tiniis namin. Mabuti na lang at may sinag ng buwan na nagsilbing gabay sa dinadaan namin. Hingal na kami. Bigla namang napahinto si Rowena at napahawak sa tiyan niya. Rowena, kaya mo po ba? Oo, kaya ko pa. Medyo sumakitan ng hot and chan ko, pero huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Dito muna tayo. Halika! Magtago tayo sa likod ng punong to. Sige, sige. Kumawa ka sa balikan ko, mahal. Aalalayan kita. Humawa ka rin sa akin, Rowena. Agad naming inalalayan si Rowena at sumiksik kami sa likod ng malaking puno. Doon kinalkal ni Leona ang bag niya at kinuha ang asin. Sabuyan natin sarili natin, bilis! Bakit huli na natin naisip to? Kanina pa pala nasa bagang asin at bawang. Kasi siguro, blanco ng isip natin kanina sa pag-atake nila. Nadala tayo sa takot. Oo, Romel. Kahit anong paghahanda ang ginawa ko, nadala din ako sa takot. Parehas lang tayo. Pero ang mahalaga, nailigtas pa din natin ang mga sarili natin. Oo nga. Sige na. Ubusin na natin ang asin sa katawan natin. Teka, huwag kayong maingay. Naririnig niyo ba yun? Malapit na sila sa atin. Lumilipad sila. Rinig ko ang pagaspas ng pakpak nila. Hanggat maaari, huwag tayong gumawa ng ingay. Mga demonyo talaga mga aswang na yan. Shh! Dahan-dahan tayong sumiksik sa damuhan para hindi nila tayo makita.
Gumapang kami papasok sa mahahabang damo. Halos hindi na iniisip kung may ahas ba roon. Ang mahalaga, hindi nila kami makita. Alalang-alala ako kay Rowena noon, kaya talagang todo ang pag-alalay na ginawa ko sa kanya. Siya ang pinupurterya ng mga walang hiyang aswang na yun, kaya sigurado akong hindi agad nila kami pakakawalan. Dahan-dahan lang. Nawawala na. Parang lumayo na ang kaluskos. Huwag muna tayong magpakakampante. Baka niloloko lang nila tayo. Magagaling pa namang magpanggap ang mga aswang na yan. Dito muna tayo. Hindi pa tayo pwedeng lumabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Dumaan ang ilang segundo at ang oras. Hindi ko na malayang nakatulog na ako dahil sa sobrang pagod, at ganun din sila. Nagising naman kami kinabukasan ng umaga. Medyo nagtaka pa ako noon dahil parang hindi yata kami naamoy man lang ng mga aswang. Pero ipinagpasalamat ko na lang yon. Napangiwi ako sa sakit ng katawan ko, sa kadahan-dahan akong tumayo at pinagpag ang suot kong damit. Inalalayan ko si Rowena sa pagtayo at tumayo na rin si Leona. May kubo doon, oh. Pero parang nakakatakot. Baka aswang ang nakatira dyan. Mas mabuti huwag na tayong lumapit. Hindi natin malalaman kung hindi natin titingnan, Romel. Kailangan natin ng tulong. Baka mamaya, duguin na naman si Rowena sa sobrang pagod. Mahirap na magtiwala, Leona. Napatigil naman kaming lahat nang bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang isang matandang babae at nakatitig ito sa amin. Aling Suzima? Kilala mo ang matandang yan? Oo. Siya si Aling Suzima. Ang veteranang albularya na hinahanap ko. Siyang sadya ko rito sa Capiz. Salamat sa Diyos at nakita natin siya agad. Hindi ko inaasahan na dito pala siya nakatira. Teka lang. Sigurado ka ba dyan, Leona? Oo, Romel. Sigurado ako. Siya ang pinakita sa akin ng tiyahin ko sa litrato. Dali, lapitan na natin. Sino kayo? Bakit kayo nasa harap ng bahay ko? Ang sungit naman yata niya, Leona. Ako po si Leona. Ito po si Rowena at ito si Romel. Nandito po kami para humingi ng tulong. Hindi po kayo masasamang tao. Paano ako nakasisiguro? Aling Suzima, kilala ko po kayo. Isa po kayo sa veteranang albularyo, kaya alam ko po na magaling din kayo na kumilatis ng tao. Sige na po, Aling Susima. Maniwala po kayo sa amin. Buntis po ako at meron po mga nilalang na humahabol sa amin. Sige. Pumasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Sinunod agad namin ang sinabi ni Aling Susima. Pagpasok namin sa kubo, agad kong napansin ang kakaibang itsura ng paligid. Puno ng tuyong dahon at halamang gamot ang nakasabit sa gilid ng kisame. May mga garapon na may lamang parang ugat na nakababad sa langis. Sa isang sulok ay may malaking altar na napapalibutan ng mga rebulto, kandila at iba't ibang kwintas na anting-anting. Tingnan mo, Romel. Ang laki ng altar niya. Ang dami pa niya mga kwintas. Parang kapareho ng binigay sa ni Chongisko. Sana nga. Matulungan niya tayo, mahal. Tsaka pakiramdam ko naman. Ligtas tayo dito sa loob ng bahay niya. Hindi tayo naamoy ng mga aswang kagabi. Nang makatulog tayo, malapit dito sa kubo. Sigurado ako, Romel. Ligtas tayo rito. Tingnan nyo naman, no? Napakadami niyang proteksyon at sa pagkakarinig ko, kinakatakutan din siya ng mga aswang. Kaya siguro umalis agad yung mga aswang na yun. Buti na lang talaga. Dito tayo napadpad. Napatigil naman kami sa pag-uusap nang bumalik si Aling Susima. May dala siyang isang pitsil ng tubig at mga baso na nakalagay sa maliit na tray.
Uminom muna kayo ng tubig. Salamat po, Aling Susima. Walang anuman. O siya, sabihin niyo sa akin kung ano bang nangyari at kung bakit kayo napadpad rito. Ganito po kasi yun. Sige na Romel, sabihin mo na. Sigurado akong paniniwalaan tayo ni Aling Suzima at matutulungan niya tayo. Galing po kami ng Maynila. Papunta sana kami ng Capiz dahil may naghihintay na trabaho sa akin. Pero nagkamali kami ng barkong sinakyan namin. May mga aswang po roon. Naloko pala kayo ng mga aswang. Pero bilib ako sa inyo. Nakatakas pa kayo kahit na mas malakas sila kaysa sa ordinaryong tao. Hindi rin namin inaasahan na makakaligtas po kami. Hindi lang sa barko. Nagpanggap din silang konduktor at driver ng bus na sinakyan namin. Hindi nila kami binitiwan. Lalo na ako. Dahil buntis ako, hindi nila kami tinigilan. Kung hindi kami nakatakbot nakapagtago rito, patay na sana ako pati ang anak ko. Hindi na bago sa akin ang ganyang kwento. Ang mga aswang, hindi sila titigil kapag may napili silang biktima. Lalo na kung buntis. Ang dugo ng batang nasa sinapupunan pa ng kanyang ina ang pinakamasustansya para sa kanila. Kaya kahit saan kayo magtago, susundan nila kayo. Kaya pala hindi sila tumitigil. Mabuti na lang at nakarating kayo rito. Nasa ilalim na kayo ng protection ko. Ang kubo kong ito, pati na rin ang paligid. Hindi basta-basta napapasok ng masasamang elemento, lalo na ng mga aswang. Nakita ko nga po. Ang dami niyong mga anting-anting sa altar niyo. Matagal na po ba kayong albularya? Iho, bago pa ipinanganak ang mga magulang mo, albularya na ako. At alam ko rin kung paano pumatay ng aswang. Marami na ako nakasagupa pero wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay laban sa akin. Kung ganun, Aling Susima, tulungan niyo po kami makarating sa bayan ng Capiz. Parte na ito ng Capiz, iha. Pero kung gusto niyong makarating sa bayan, kailangan niyong bumaba ng bundok at sumakay ng tricycle. Pero Aling Susima, nabiktima na rin po kami ng tricycle. Yung driver ang nagdala sa amin sa bus ng mag-amang aswang na yun eh. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng langis para malaman ninyo kung mapagkakatiwalaan ba ang taong nakaharap ninyo. Paano po kung ihatid nyo na lang po kami sa sakayan? Hindi ko pwedeng iwanan ang bahay ko. Pasensya na, iho. At saka, masakit na itong tuhod ko. Malayo ang bayan mula rito. Ang taging maitutulong ko ay magbigay ng panangga sa inyo at patulungin kayo dito. Sige po, Aling Susima. Bigyan nyo na lang po kami ng magagamit na panlaban. Lalo na para kay Rowena. Oo. Huwag kayong mag-alala. Aling Suzima, ang totoo po niyan kaya po ako pumunta sa Capiz ay para puntahan po kayo. Pwede niyo rin po ba akong tulungan sa problema ko? Paano ba kita matutulungan, iha? Mahigit 1 buwan na pong nasa ospital ang nanay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumagaling. Nagkitiis siya sa sakit pero hindi matukoy ng kahit sinong doktor ang sakit niya. May nagsabi po sa akin na kayo lang ang makakapagpagaling sa kanya. Teka, titignan ko. Sige po. Alam mo ba kung sino ang nakaalitan ng nanay mo bago siya nagkasakit? Si Aling Ruth. Ang chismosa naming kapitbahay. Nagkainitan po sila sa palengke. Nako, hindi normal na sakit ang dumapo sa nanay mo. Kinulam siya ng sinasabi mong babae. Hindi lahat ng karamdaman ay galing sa katawan. Minsan, dala yun ng inggit at galit ng kapwa. So, tama po ako? Wala talagang sakit ang nanay ko? Kinulam lang po siya? Oo, iha. Ay, teka lang at may kukunin ako.
Kumuha siya ng maliit na bote mula sa altar. May lamang kulay abo at matapang ang amoy. Inabot niya yun kay Leona. Ito ang gamot para sa nanay mo. Pero tandaan mo, hindi ito ordinaryong gamot. Hindi lang katawan ang gagalawin nito, kundi pati ang sumpa. Oras na makauwi ka sa kanya, kailangan niyang inumin ito bago lumubog ang araw sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Huwag mong ipagpapaliban. Salamat po, Aling Suzy, ma. Teka, ito po ang bayad ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, iha. Ang misyon ko sa mundong ito ay makatulong at wala akong hihilingin na kapalit. Maraming salamat po, Aling Suzy, ma. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Gagaling na rin sa wakas ang nanay mo, Leona. Masaya kami para sa'yo, Leona. Ay, siya nga pala. Kailan niyo balak umalis? Gusto niyo bang dumito muna kayo? Wala namang problema sa akin. Mas lalo pa po kaming matatagalan kung mananatili pa po kami dito. Kailangan na kasi ng nanay ko ang gamot na ibinigay nyo. Naiintindihan kita, iha. Kami rin po. Kailangan na namin makarating sa bahay na magiging amo ko. Oo, siya sige. Pero bago kayo umalis, magpahinga muna kayo saglit dito. At ihahanda ko lang ang mga dadalhin ninyo. Hindi kayo pwedeng lumabas nang wala kayong proteksyon. May kutob akong minamanmanan pa rin kayo ng mga aswang na yon. Labanan nyo sila dahil hindi kayo titigilan ng mga yon kung hindi ninyo haharapin. Opo, Aling Suzy, ma. Lalabanan po namin ang mga tusong aswang na yun. Lalaban ako para sa anak natin, Romela. Aaminin ko natatakot ako sa mga aswang na yon. Pero mas natatakot ako mawalan tayo ng anak. Kaya po protektahan kong anak natin sa abot ng makakaya ko. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako sa laban. Maya-maya pa dahil sa sobrang pagod, hindi ko namalayan na nakatulog ako sa upuang kawayan habang nakasandal. Pagdilat ng mata ko, naamoy ko agad ang pagkain. Gising na rin sina Leona at Rowena. Pagtingin ko sa malaking orasan sa pader, 4:00 na pala. Napahaba yata ang tulog ko. Kumain muna kayo. Kailangan nyo ng lakas bago kayo umalis. Salamat po, Aling Suzy, ma. Gutom na rin po ako. Oo nga po. Hindi ba po kami nakapaghapunan kagabi? Sakto pala at nagluto ako ng pakbet. Siguradong mabubusog kayo rito. Sigurado po yan. Ang bango ng niluto nyo. Nakakagana. Oo siya, sige na. Halina kayo sa mesa. Sige po. Tara na, Rowena. Naglakad kami papunta sa mesa, umupo at kumain ng masarap na luto ni Aling Susima. Hindi na nga kami nakapag-usap dahil puno ang bibig namin at nakatuon lamang sa kinakain. Pagkatapos namin kumain, inilabas ni Aling Susima ang ilang bagay mula sa kahon na nasa altar. Eto, 3 buntot ng pagi. Gamitin nyo kung mapapalaban kayo sa mga aswang. Kapag tinamaan sila nito, para silang sinusunog. Mahapdi at hindi agad naghihilom ang sugat. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sigurado po ba talaga kayong makakatulong niya? Oo, iha. Subok na ito mula pa sa mga ninuno ko. Kahit ang pinakamalakas na aswang ay iilag sa bagay na to. Maniwala ka kay Aling Suzy, ma. Veterano na siya sa mga ganyan. Wena, para sa'yo naman to. Kwintas na gawa sa pulang tela na may orasyon. Kapag dumikit ang aswang sa balat mo, mapapaso sila. Talaga po? So, ibig sabihin, hindi na nila kami masasaktan ng anak ko? Hindi ka nila mahahawakan ng basta na lang. Wala silang ibang gagamitin na sandata laban sa'yo, tulad ng kutsilyo o itak.
Wala naman po kami nakitang dala nila. Mas mabuti yon para kapag nakasalubong nyo sila, mas madali na lang para sa inyo na patayin ang mga halimaw. Salamat po rito, Aling Susima. Walang anuman, Rowena. Basta't ingatan mo yan, ha? Opo, iingatan ko po ito. Leona, eto ang langis. Kapag sinaboy sa mata ng aswang yan, mabubulag sila. May orasyon din ito. Salamat po, Aling Susima. Romel, hindi na kita bibigyan dahil may kwintas ka na ng San Benito. Sapat na yan para protektahan ka. Basta't magtiwala ka lang. Walang magiging bisa yan kung mahina ang paniniwala mo. Yun ang dahilan kaya nagawa ka pa nilang lapitan noong una. Bigay po ito ng tiyo ko. At tama po kayo. Kasi nung nahawakan ito ng aswang, napaso siya na para bang nasusunog. Epektibo talaga yan. Basta't maniwala ka lang. Opo, Aling Susima. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Mas kampante na kami ngayon na hindi na basta-basta masasaktan ng mga aswang na yun. Walang anuman. Lumapit muna kayo at babasbasan ko kayo. Bago kami tuluyang lumabas, binasahan kami ni Aling Susima ng orasyon. Mahina lang na parang bumubulong kaya hindi namin alam kung ano ang sinasabi niya. Gagabayan kayo ng ating Diyos. Aling Susima, nakalimutan po namin itanong kung saan po ang daan palabas rito. Papunta sa bayan. Kung babalik pa kasi kami sa dinaanan namin, baka wala rin kaming mahanap na tricycle. Nakikita niyo bang malaking puno na yon? Diretso lang kayo sa likuran nun. Maglakad kayo hanggang makarating kayo sa maliit na eskinita na pinalilibutan ng mga mahahabang damo sa gilid. Paglabas niyo roon, maraming kabahayan na makikita ninyo at may tricycle na nakatambay lang. Pero may kalayuan lang talaga. Gaano po kalayo? Mahigit 5 kilometro. Ang layo pala talaga, no? Wala na po bang iba? Wala na, iha. Sige po. Mukhang kailangan na talaga naming umalis ngayon para hindi kami gabihin sa daan. Sige na, mga anak. Mag-iingat kayo. Lumabas na nga kami sa kubo. Habang lumalakad kami palayo, ramdam ko na mas buo na ang loob ko. Kampante ako sa bitbit naming proteksyon at panlaban kung sakaling sasalakay na naman ang mga aswang sa amin. Palubog na ang araw. Bilisan na natin ang paglalakad. Grabe naman ang lugar na to. Wala man lang ibang dumadaan. Paano kaya kung magka-emergency si Aling Susima? Paano siya nakakatira sa lugar ng ganito? Ay, siguro, nasanay na siya rito. Tsaka may mga kamag-anak naman siguro siya sa bayan. Baka binibisita lang siya. Mas gusto kasi ng mga matatanda na lumagay sa tahimik. Tsaka, veteranang albularyo yun. Kaya, kaya niya na ang sarili niya. Teka lang. Hinihingal na ako eh. Ha? Teka. Maupo muna tayo saglit sa may bato sa gilid. Magpahinga muna tayo. Baka mapaano pa kasi ang baby natin. Sige. Mas importante ang kaligtasan ni Rowena at ng baby. Tutal, kung abutin man tayo ng gabi rito, may dala na tayong mga proteksyon at panlaban. Tama ka. Hindi tayo dapat matakot. Pagkatapos naming magpahinga sandali, naglakad na kami ulit hanggang sa naabutan na nga kami ng paglubog ng araw. Naaninag namin sa unahan ng 2 lalaki at agad naming nakilala ang mga lalaking aswang na nakasagupan namin sa bus. Pucha, pati ba naman dito ay nasundan nila tayo? Ayop talaga mga aswang na yan. Di na tayo tinantanan. Wala na tayong pahinga sa ginagawa nila. Lalaban tayo, Rowena. Ayoko nang takasan sila. Tuwing tumatakas tayo, mas lalo lang nila tayong hahabulin. Haharapin natin sila. Ako din, Romel. Para sa anak natin. Lalabanan ko mga halimaw na yan. May dala naman tayong proteksyon at panlaban. Kaya natin to, Rowena. Oo, Leona.
Palapit na sila sa amin at sa totoo lang napapaatras ang mga paa ko pero iniisip ko na lang na may proteksyon at panlaban naman kaming dala. Akala nyo, nakatakas na kayo? Hindi namin nahayaan na makatakas pa kayo! Lahat kayo, mamamatay sa kamay namin! Lalo ka na, buntis! Nagpalit sila ng anyo, mga halimaw na parang gutom na hayop. Mahigpit kong hinawakan ang buntot ng pagi. Inihahanda ang sarili para sa pag-atake nila. Anak, huwag ka mag-alala. Ililigtas ka ni Mama. Kailangan nating gamitin ang lahat ng proteksyon. Oo, Romel. Ngayon pa ba tayo aatras na may dala na tayong proteksyon at panlaban? Tama ka, Leona. Pagbabayarin natin sila sa ginawa nilang pangluloko sa atin. Isa silang malaking perwisyo. Amang, sugurin na natin sila! Sobrang bilis ng galaw nila kaya bumulusok ako sa lupa habang nasa ibabaw ang isang aswang. Nahawakan naman niya ulit ang kwintas ko kaya napaatras siya at nanginig nang mapaso siya. Agad ko naman siyang sinipa. Mabilis kong kinuhang buntot ng pagi at kinampas ang katawan niya. Eto pa! Saluhin mo ito! Ayop ka! Magbabayad ko sa panulokong ginawa niyo sa amin! Tama na! Nanginginig ang katawan niya sa lupa habang hinahampas ko siya. Hindi na rin siya makalipad dahil nanghihina ang katawan niya sa bawat hampas ko. Hindi pa ako nakontento kaya mabilis akong kumuha ng bato at pinupok ang ulo niya dahil sa galit. Napadlingon naman ako kay Leona na tumilapon sa lupa at hindi makabangon. Romeo! Anak! Buhay ng anak mo ang ginawa mo! Buhay din ng anak mo ang kukunin ko sa'yo! Huwag kang lumapit, Halimaw! Layuan mo kami ng anak ko! Rowena! Mabilis na sumugo ng aswang para tangin siya, ngunit bigla itong nanginig at sumigaw nang mahawakan niya si Rowena. Nintak! Bakit ako napasok? Hindi mo ako mahahawakan, aswang! Hindi! Hindi pwede! Papatayin kita! Bago pa nakalapit ulit ang aswang kay Rowena, hinampas ko siya ng buntot ng pagi sa likuran. Napatras siya at napaluhod. Agad namang lumapit si Leona sa amin at isinaboy sa mga mata ng aswang ang langis na ibinigay ni Aling Susima. Ang sakit! Ang sakit ng mata ko! Mga walang iya! Nararapat na bulag ka! Halimaw! Tapusin na natin siya, Leona! Oh, Romel! Nararapat lang na mamatay siya! Pinaghahampas namin ang aswang hanggang sa tuluyan ng manghina ang kanyang katawan. Kumuha naman ako ng bato sa gilid at pinupok ko sa ulo niya hanggang sa nangisay at nawalan ng buhay. Wala na sila. Nagtagumpay tayo. Oo nga. Nakakapagod. Mahal, Lumapit si Rowena sa akin at niyakap ako na mahigpit. Umiiyak. Hinaplos ko ang likuran niya upang pakalmahin siya. Rowena, mahal ko, Tana. Masama sa baby natin ang pag-iyak mo. okay lang, mahal. Masaya lang ako. Salamat sa Diyos, ligtas na tayo. Salamat din kay Aling Susima kasi malaking tulong talaga ang ibinigay niya sa atin. Salamat din sa iyo, Leona, sa pagsama mo sa amin. Kahit na nakuha mo na ang gusto mo. Pero andito ka pa rin. Nadamay ka lang naman sa amin. Malamang, pareho lang tayo ng daan, Romel. Pero seryoso, kaibigan ko na kayo. Hindi na para iwanan ko pa kayo. Masaya kami na nakilala ka namin. Masaya kami nakakilala kami ng isang kagaya mo, Leona. Isang totoong kaibigan. Masaya din ako na nakilala ko kayo. O siya, mabuti pa't magpahinga muna tayo saglit.
Napagod ako dun ah. Nagpahinga muna kami saglit dahil hingal na hingal kami. Tsaka kami muling naglakad. Pagdating namin sa bayan, sobrang pagod na namin pero ramdam ko ang ginhawa. Malapit na ang umaga, kaya pumunta muna kami sa maliit na tindahan para umupo at magpahinga. Sa wakas, nakuha ko na rin ang gamot ni nanay. Makakauwi na ako sa amin. Gagaling na rin siya. Masaya kami para sa iyo, Leona. Hagad namin na gumaling ka agad ang nanay mo. Napakabuti mong anak. Kaya sigurado kami na pagagalingin ng Diyos ang nanay mo. Sana nga, Romel. Kayo, ano bang mga plano nyo? Hindi ko pa alam, Leona. Hindi kasi ako sigurado kung maabutan ko pa ang trabaho na naghihintay sa akin dito sa Capiz. Tsaka hindi na ako komportable dito sa lugar na ito. Ayoko nang maulit pa ang nangyari. Eh di, umuwi na lang kayo. Bumalik kayo sa lugar nyo. Doon, mas safe kayo kasi may pamilya kayo at kakilala. Pero hindi magkakasya ang pera namin para sa pamasahe sa barko. Sakto lang ang dala namin. Kasi akala namin, makakapagsimula ulit ako ng trabaho dito. Pera lang pala ang problema nyo eh. Huwag kayong mag-alala. Matutulungan ko kayo sa bagay na yan. Oh, talaga? Naku, wag na. Nakakaya na ba sa'yo? Sus! Para namang wala tayong pinagdaanan. Magkakaibigan na tayo. Kaya hayaan yung tulungan ko kayo. Salamat, Leona, ha? Ang bait mo talaga. Sus! Maliit na bagay lang. Sumabay na kayo sa akin. Mag-eroplano tayo pa uwi ng Maynila. Ha? Eroplano? Naku, Leona. Ang mahal ng ticket sa eroplano. Ayos lang yun. Para sigurado tayong hindi na tayo magkakamali ng barko na nasasakyan. Tsaka, may pera naman ako. Pera? Siguro mayaman kayo, no? Sasakay lang ng eroplano? Mayaman na? Oo naman. Kamahal-mahal kayo ng ticket sa eroplano. Kaya nga, pinili na lang namin na magbarko eh. Hindi kami mayaman. May pera lang talaga akong nakalaan para sa pagpapagamot ng nanay ko. Nakuha ko ang perang ito sa insurance mula sa cooperative bank ng nanay ko. Hindi ko naman nagalaw ito kaya itutulong ko na lang sa inyo. Ang bait mo naman sa amin, Leona. Hulog ka talaga ng langit. Sus, nabola ka pa. Basta ako na ang bahala. Tsaka pagkarating natin sa Maynila, bibigyan ko kayo ng pera para panimula ng panegosyo. Para hindi mo na kailangan pang magtrabaho sa malayo. Talaga? Seryoso ka ba dyan? Mukha ba ako nagbibiro, Romel? Wag na. Sobra-sobra na ang tulong mo sa amin. Hindi ko yan matatanggap. Ako, Romel, hindi ka kayang bahayin ng pride mo. Sige na, tanggapin nyo na ang tulong ko. Hindi rin naman yun ganun kalaki. Sapat lang yun para mabuhay kayo ng maayos, pati ang magiging anak nyo. Isipin nyo na lang na ibinigay ko ito para kay baby. Para mabigyan nyo siya ng magandang kinabukasan. Romel, eto na yung pagkakataon natin. Tanggapin mo na. Gagamitin naman natin sa tama ang pera. Isipin mo kinabukasan ng anak natin. Isa pa, pwede nating ibalik kay Leon ang pera kapag kumita na tayo ng maganda. Oo nga, Romel. Tamang-tamang sinabi ni Rowena. Maging praktikal ka. Maganda naman ang trabaho ko. Hindi ko na kailangan ang sobra-sobrang pera. Lalo na at sigurado akong gagaling ang nanay ko. Hindi ko akalain na ganyan kakabait, Leona. Nakakayaman tanggapin. Pero sige, para sa anak ko. Para mabigyan namin siya ng magandang bukas. At mapatunayan ko sa mga magulang ni Rowena na karapat dapat ako sa anak nila. Hindi talaga ako makapaniwala sa tulong na ibinigay sa amin ni Leona. Tinupad naman niya ang sinabi niya sa amin noon. Tandang-tanda ko pa ang unang pagtapak ko sa airport. Sumakay nga kami ng eroplano at wala pang isang oras. Nakarating na kami. Pagdating namin sa airport, may inabot sa amin si Leona na tseke. Nagkakahalaga ito ng 30,000 pesos bago siya magpaalam. Hanggang sa muli nating pagkikita, Romel at Rowena. Mag-iingat kayo ha. Good luck sa business nyo. Maraming salamat, Leona. Hindi ka namin malilimutan. Mag-iingat ka, Leona.
Ngiti lang ang ibinigay niya sa amin bago siya sumakay sa kotse. Naiwan kami ni Rowena sa airport at pumara ng taxi pa uwi. Pagdating namin sa bahay ni Chong Isko, kitang-kita ang pagkagulat niya nang makita kami. Romel! Rowena! Kami nga po, Chong. Teka, namabalik mo talang ba ako? Totoong nandito po kami, Chong. Napagdesisyonan po kasi namin na wag nang umalis at dito na lang sa atin. Aba, magsabi ka nga ng totoo, Romel. May nangyari ba sa inyo sa Capiz? Mahabang kwento po, Chong. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Halika, mapo muna kayo dito. Kukuha muna ako ng tubig. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa inyo, ha? Wala akong pakialam kahit gaano pa kahaba ang kwentong yan. Ilang minuto pa, bumalik si Chong Isko sa sala na may dalang tubig. Ikinuwento na nga namin sa kanyang lahat ng nangyari at humingi kami ng paumanhin dahil hindi namin nasunod ang bilin niya. Nagulantang naman siya sa nalaman niya at niyakap kami ng mahigpit dahil sa kabila ng nangyari, nakauwi pa daw kami ng ligtas. Kahit kami nga, hindi din makapaniwala na nakaligtas pa kami sa pangyayaring yun. Paglipas ng ilang araw, unti-unti naming kinalimutan ng masamang karanasan na yun. Sinimulan na namin ni Rowena ang negosyo gamit ang pera na ibinigay ni Leona na kinuha naman namin sa malapit na bangko. Napagdesisyonan naming magbukas ng maliit na kainan. Lumipas ang panahon at unti-unti itong lumago. Hanggang sa edad ko na 54, buhay pa rin ang karinderya. At mas dumami pa ang mga negosyo ko. Meron na rin kaming grocery store na naging libangan namin ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming balita kay Leona. Hindi ko na naibalik pa sa kanya ang perang itinulong niya sa amin noon, pero kung nasaan man siya, sana maalala pa rin niya kami. Sana dumating ang araw na makita namin siya ulit at makita rin niya na hindi nasayang ang perang imiligay niya sa amin. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Ako nga pala ulit si Romel at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hello po, listeners. Natapos na ang kwento ni Romel. Nag-enjoy ba kayo? Grabe, no? Mixed emotions ang naramdaman ko sa kwentong to. Maraming salamat pala, Romel, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang intense nang nangyari sa inyo. Minsan talaga, dahil po sa kakapusan sa pera, napipilitan tayong gawin ang mga bagay na hindi natin akalaing pwede nating ikapahamak. Aminin ko noong una, nainis ako kay Rowena. Tigas kasi ng ulo, no? Madaling matakot at mareklamo. Pero nang muntik na siyang makunan, doon ko nakita ang pagbabago niya. Lumabas ang pagiging isang mabuti niyang ina. Natuto siyang maging alerto, maingat at handang lumaban para protektahan ang anak niya. Ang kwento pong ito ay nagpapakita na handang gawin ng isang ina ang lahat para sa anak, kahit paharapin at labanan ng kanyang mga kinatatakutan. Tumagos naman sa puso ko ang sinabi ni Leona na mas mahalaga ang kalusugan at kapakanan ng pamilya kaysa sa maraming pera. Bilib din ako sa pagmamahal niya sa nanay niya na kahit sa malayo handang gumastos at dumayo para gumaling lang ang nanay niya. Para sa lahat ng nakikinig, ang mapapayo ko lang, trust your instinct. Kapag nagdadalawang isip kang pumunta sa isang lugar, ay sus, huwag ka nang tumuloy pa. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo para lang sa pera. Isa pa pong napagtanto ko, ang mga nagmamadali at di marunong maghintay, madalas nadidisgrasya at paulit-ulit na nagkakamali sa buhay. Kaya sana magsilbing aral sa ating lahat ang kwentong ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa muli po, mga katakip silim. Maraming salamat sa inyong lahat.